Yan, para mas maganda po kasi dito sila nakaupo para nakikinig ng Word of God. Dahil yung Word of God ay para sa ating lahat ito. Mahirap po kung nagkikwentuhan kayo sa loob ng kwartong yun at di kayo nakikinig ng Word of God. Paano makapag-minister ang Word? Kayo yung nagmi-minister sa harapan Di ba? So dapat nagsisink in yung Word. Kaya hindi natin inaalaw ngayon pagtapos ng magsayaw, kanya-kanyang punta, kwentuhan, kainan, habang may nagpipits ng Word of God. At yung mga tumutugtog, hindi rin po pwede yun na pagtapos silang tumugtog, parang tapos na yung tungkulin nila, lalabas na sila ngayon. Nagbimerienda sila. Hindi na nila pinakikinggan yung preaching ng Word. Samantalang, the Word of God is our spiritual food. Amen? So ngayon po mga kapatid, ay ating ipagpapatuloy ang ating pong topic o theme na tinatalakay sa buong buwan ito ng April and May. At ang theme natin is about eternal judgments. At nalaman natin from our previous discussion about the eternal judgments, ito ay isa sa mga basic or elementary teachings about Christ. So, kung ito ay elementary, it is talagang mandatory for us to have a knowledge about this topic, eternal judgment. Dahil wala namang, maski sa secular, wala namang tao na tumuntong sa kolehiyo at o sa high school at college hanggang sa nag-postgraduate na hindi dumaan sa elementary level. Walang ganun na pag tungtong mo ng 5 years old, diretso ka agad sa high school. Walang ganun. Talagang lahat yan natutunan natin na tayo po ay magbasa at sumulat sa elementary level natin. Kasi nung time na sinusulat ang Bible na ito, wala pa po itong, ang tawag dito, yung ngayon na mayroong kinder, di ba, at mayroong preparatory level. During that time, diretso sa elementary tayo Sino sa inyo ito dumiretso sa elementary, hindi na dumaan sa kinder? Hindi na dumaan sa kinder. Nag-aral tayo, elementary agad tayo, grade 1. Kukunti lang pala ang mga senior dito. Halos lahat kayo dumaan kayo sa kinder, Majority sa inyo dumaan sa kinder. Noong time na yun, wala pa. Kaya ngayon, yun po yung sinasabi ng Hebrews chapter 6, verses 1 to 3, na kinakailangan po nating malaman. Kasi yan ay basic. Kung basic yan, kailangan daanan natin lahat yan. At dito po sa ating pag-aaral about eternal judgment, isa po sa type of judgment ang atin pong pinag-uusapan. At itong type of judgment na ito is called the judgment seat of Christ. So lahat ng believers, lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus Christ ay haharap sa hukuman ni Kristo. At sa pagharap sa hukuman ni Kristo, hindi po ang layunin niyan ay para hatulan po tayo. Hindi po yun ang purpose ng judgment seat of Christ. I-judge tayo kung tayo ay pupunta sa langit o hindi. Hindi po yun. Kasi ang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay ligtas na. Nakalagay yan sa book of Romans chapter 8 verse 1. Now therefore, there is no judgment or condemnation to everyone who believes in Christ. Kaya pag namatay ang isang mananampalataya, diretso siya sa langit. Kasi tinanggap niya si Jesus as his Lord and personal Savior. Hindi religion ang nagligtas sa kanya, kundi yung personal faith niya kay Jesus. That is very, very important. Meron kang personal relationship with God. At ngunit, hindi po doon nagwawakas ang buhay Kristiyano. Na tayo ay kampante na, sure tayo sa heaven, whatever happened to us, pag tayo'y namatay. Pero, bagamat tayo ay mga ligtas na, pero meron pa rin pong bubusisiin sa buhay natin bilang Kristiyano. At yun ang magiging batayan naman, pag namatay ka, kung anong uri ng gantimpala ang pwede mong makamit
pag dumating si Christ at sorry. At humarap tayo sa tinatawag na judgment seat of Christ. Kaya dito po, gusto kong i-share sa inyo na meron pong mga corona o crowns na pwede pong igawad ang isa pong ang Panginoong Yesus sa isang mananampalataya. Napakahalaga ng koronang yan dahil yan ay i-offer mo rin kay God eh. Kaya kung wala kang crowns, pagdating sa heaven, hindi ka makakasama doon sa mga mag-o-offer ng kanilang crowns before the Lord. Tandaan nyo sa Book of Revelation, yung 24 elders, may kanya-kanya silang crown. And then, yung crown nila ay in-offer nila as a form of gratitude and gratefulness sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya, mahalaga po yung crowns na ito na kinakailangan po natin. Next slide na po natin, may nabanggit na crown. Yan. Ano-ano ang mga corona na igagawad sa judgment seat of Christ para sa mga believers ni Jesus Christ. Mahalaga po yung crown na yan. And let us read first 2 Corinthians 5:10. The main text, pakibasa natin. 2 Korinto 5, talatang 10, basahin po natin. 1, 2, 3, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So ang batayan ng paggagawad ng Panginoon ng gantimpala ay noong nabubuhay ka dito sa mundo. Pagpatay na, tapos na po yung bagay na dapat mong gawin. Kasi patay ka na sa mundo. Patay ka na dito sa mundo, wala ka na eh. Kaya yung batayan ng paggagawad ng gantimpala, yung bubusisiin sa'yo, yung susuriin sa'yo, ay nung nabubuhay ka rito sa mundong ito. Ano ang sinasabi ng 2 Korinto 5, talatang 10? Ang sabi po dyan, ang lahat ng believers ni Christ ay haharap sa judgment seat of Christ. So we will all appear. Sabi we, ginamit yung salitang we. Hindi para husgahan tayo kung maliligtas ba tayo o hindi. Ulitin ko po, ang batayan ng Panginoong Diyos sa paggagawad niya ng kanyang gantimpala ay kung paano natin ginamit ang buhay natin na binigay niya. At kung paano tayo naglingkod sa Diyos, at doon malalaman natin kung tayo ba ay dapat tumanggap ng reward o pagkalugi sa ating ginawa para sa Panginoon. At ano-ano ang mga koronang yan? Merong 6 na korona tayong pag-aaralan. But dahil po gagawin nating detalyado ang pag-aaral about crowns, hindi ko maibibigay lahat sa inyo yung 6. Maaari hanggang 2 lang na crowns muna tayong pag-uusapan. At ano yung unang crown? Yung unang crown ay tinatawag na corona ng buhay. Sa English ay crown of life, na ibibigay ng Diyos ito sa isang mananampalataya. Ang sabi ng aklat ng Santiago, Kabanata 1, talatang 12, pinagpala ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Sino mga dumadaan sa mga pagsubok dito? Maraming problema, maraming kinakaharap. Ang sabi, pinagpala ang taong nananatiling matatag, hindi natitinag, sa gitna ng pagsubok, sapagkat kung siya'y magtagumpay, may kondisyon. Kung pagtatagumpayan niya, yung pagsubok na yon, tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So may ipinangako po sa atin dito na korona ng buhay, the crown of life. At sino ang makatatanggap ng korona ng buhay? Sino ang po pwedeng tumanggap po nito? Una po, ay para sa mga nagtitiis at matatag na kumakapit pa rin sa Panginoong Hesus
sa kabila ng mabigat na pagsubok sa buhay na kanilang nararanasan. Anong ibig sabihin po niyan? Na nagtitiis at matatag na kumakapit pa rin sa Panginoon sa kabila ng nararanasang mabigat na problema. Ibig sabihin po ay hindi siya bumibitaw sa Panginoon sa kabila ng mabigat na problema na dumating sa kanyang buhay. Halimbawa, pagkamatay ng asawa, pagkamatay ng anak, pagkamatay ng magulang, o namatayan ka ng boyfriend o girlfriend, o kaya po may mga problema, may sakit na nararamdaman o cancer ang isang tao o miyembro ng kanyang family, o kaya po ito ay nakakaranas ng persecution pero hindi bumibitaw sa Diyos. Patuloy mo pa rin nakikita sa gawain ng Diyos at patuloy pa rin nagpapagamit sa Panginoon. Yan po ang tatanggap ng korona ng buhay buhat sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng mahigpit na pagsubok, hindi bumibitaw sa Panginoon. Hindi mo makitaan ng panlalamig sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Naalala ko si Sister Luz Enobay, di ba yung kapatid ni Sister Grace? Matindi, cancer yun, liver. Intindi ng paghihirap niya, pero nakita mo sa kanya, hindi siya bumibitaw sa Panginoon. Nung dinalaw namin sa bahay, Panginoon ang lagi niyang pinabanggit. At para siya makatulog, nagpapatugtog lagi ng praise and worship. Di ba? So hindi siya bumibitaw. Hindi mo marinig sa kanya, bakit ganun ang Diyos? Pinabayaan na ako ng Panginoon. Bakit dami-dami na magkakasakit? Ako pa. Bakit hindi na lang ito? Bakit hindi na lang siya? Bakit ako pa? Wala ko narinig sa kanya yun na pagsisisi. Never niyang sinisi ang Diyos sa naranasan niya sa kanyang buhay. Pinagtiisan niya yun. Kaya sa araw na bumalik si Christ, at gagawaran ang mga mananampalataya ng korona ng buhay, isa siya sa makikita natin papanik sa entablado ng langit at siya ay pararangalan ng ating Panginoon ng korona ng buhay. At isa tayo sa makikipalakpak sa araw na yun sa pagharap natin ng paggagawad ng gantimpala sa mga mananampalatayang naging matatag, kumakapit, hindi lumalayo, hindi nagbabackslide sa kabila ng mabigat na pagsubok sa buhay. Amen? At sino kaya sa inyo ngayon ang dumadaan sa mabigat na problema? Maaaring nakikita namin nakangiti lang kayo. Parang wala kayong kaproblema. Hindi namin nahalata na may pagsubok kayo. Malibang ikwento lang sa amin. Ibig sabihin yan, kapatid, kandidato ka na tumanggap ng korona ng buhay. Amen? At ang sino pa ang makatatanggap ng korona ng buhay ayon sa Santiago 1, talatang 12. Para ito sa mga nananatiling umiibig pa rin sa Panginoon sa kabila ng mabigat na problema sa buhay. Anong ibig sabihin ng ikalawa na yan? Na nananatili pa rin umiibig sa Panginoon sa kabila ng mabigat na pinagdadaanan na pagsubok sa buhay. Ang ibig sabihin po ay hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa Panginoon sa kabila ng mabigat na problema na dumating sa buhay niya. Never na nag-change yung love niya kay Jesus. Paaring namatayan siya ng asawa, namatayan siya ng anak o namatayan ng magulang, hindi siya bumalik sa nakagisnan niyang maling pananampalataya na hindi naayon sa Bible. Kasi may mga taong ganun. Nung makakilala kay Lord, iniwan niya yung kanyang dating pananampalataya na alam niyang mali. Sinatato niya sa Bible. Nung nagkaroon siya ng problema na matay ang anak niya, bumitaw na siya sa Panginoon. Binalikan ang dating maling paniniwala. Bumalik doon. Bakit? Kasi hindi siya nanatiling umiibig, nagmamahal at nagtitiwala sa Panginoon. May mga ganyang taong gumagawa.
wala po silang korona ng buhay na matatanggap. Pero yung tao po na bagamat, nalala ko tuloy si Sister Seni, si Brother Ray, di ba kinuha na ng Panginoon? At tragic ang pagkamatay ni Brother Ray. Kasi biglaan na lang. Hindi naman yun yung matagal na siya ay 1 taon, o 5 taon, o 10 taon na naratay sa banig ng karamdaman. Hindi naman ganun eh. Di ba? Nagka-aksidente pa yan, nabangga ang kanyang tuhod, nadurog yun. Tapos, mga 3 months siyang hindi nakapunta sa church. Nung magkaroon ng konting kagalingan, nasa church na agad yung mama. At yun, nasa likuran ko parati, pag nakaupo ko sa likod, doon sa simbahan natin sa Sampaloc. At yung kapatid na yun, kahit na ika yun, pumupunta pa rin sa church. Tapos nagulat na lang kami, sinugod sa ospital, at yun, nadali ang kanyang bato ba yun? Yung kidney niya. Dahil po pala, siyempre, pagka po durug ito, at kahit inayos yan, masakit pa rin pala. Di ba? Kailangan na uminom ng pain reliever. Dahil po sa laging nalangan doon yung pain, kahit wala po sa tamang oras, inom ng inom, nadali ang kanyang kidney. At ayun, bumigay. Inoobserbahan ko si Sister Seni, kung dahil namatay na ang kanyang mahal na asawa, magpapatuloy pa kaya siya? Mahal pa rin pa nga ni Sister Seni ang Panginoon. O magtatampo siya kay Lord at iiwanan niya ang Panginoon dahil bigat ang problema niya. Namatayan siya eh. Pwede niyang sisihin ng Diyos. Anong kasalanan na gawa namin, Panginoon? Ba't nangyayari sa amin ito? Pwede. Pero nakita natin, since nang malibing si Brother Ray, lagi nating kasama sa gawain si Sister Seni. Isa siya sa tatanggap ng korona ng buhay na nanatiling nagmamahal sa Diyos sa kabila ng trahedya na naranasan niya sa kanyang buhay. Yung iba, pwedeng mawala ng trabaho. Yung iba, pwedeng naghirap ang buhay, pero hindi nagagalit sa Diyos. Hindi sinisisi si Lord. Patuloy pa rin nagmamahal sa Panginoon. Yan ang mga tatanggap ng korona ng buhay sa araw na yun. Akat sila sa entablado sa langit. Wow! Lahat kami nakatingin sa iyo. Lahat ng mga believers, billions of believers. Kasama na ang mga ama sa pananampalataya na si Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David, and the rest of the Old Testament prophets, including the 12 apostles of our Lord Jesus Christ. At kasama na sila Perpetua, kasama na yung iba pang mga mananampalataya na dumanas ng grabing problema pero nanatiling kapit-tuko, nagmamahal pa rin sa Panginoon. Amen? So yan ang tatanggap, mga kapatid, ng tinatawag nating korona ng buhay. Alam niyo mga kapatid, itutulad ko itong ating pinag-uusapan na pagiging matatag, mapagmahal pa rin sa Diyos sa kabila ng mahigpit na pagsubok sa isang manlalaro sa marathon. Alam niyo po yung marathon na takbuhan? Ito po ay pangmahabaan, pwedeng 10 kilometers, 20, 30 kilometers po yan. Na tinatakbo po niya ng lahat yan ng mga kasama. At pwede po ito na diyan natin mailalapat ang isang kwento. May isang manlalaro sa marathon na kahit sugatan ang tuhod niya dahil ilang beses po siyang nadapa o dahil pagod na siya, masakit na ang tagiliran niya dahil sa pagod at hirap na siyang humigop ng hangin. Tuloy pa rin siyang tumatakbo para makarating sa pinakadulo ng finish line. Hindi lahat ng nahihirapan sa pagtakbo ng marathon ay umaabot sa finish line. Ang iba ay sumuko na, ang iba ay pwedeng huminto na, ang iba ay nahimatay dahil sa pagod at nagtaas na ng white flag. Pero yung mga nagtiis hanggang dulo ng finish line ay may tinanggap na reward.
dahil nakatapos ng kanyang takbuhin, kahit naglalakad na lang o gumagapang na lang, pinipilit na makarating sa finish line. Yan po kapatid, ang isang mananampalataya na sa kabila ng pagsubok ay nanatiling kumakapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ang espiritual na mahabang takbuhin nating mga mananampalataya ni Kristo ay hindi po paunahan tayo na makarating sa finish line. Yung spiritual marathon na sinalihan natin, hindi po ito paunahan sinong unang makarating siyang panalo. Hindi po. Ang labanan po dito, sino po yung makatapos sa takbuhing iyon. Kundi ang labanan ay kung sino sa mahabang takbuhin ang makarating sa finish line. Paano ko nalaman yan? Sa ikalawang Timoteo 4, talatang 7. Ang sabi ni Pablo, nakipaglaban ako ng mabuti. Natapos ko na ang aking takbuhin. Nanatili ako sa pananampalataya. Kasi mamamatay na po siya dyan eh. Parang namamaalam na siya kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4. Sabi niya, tinapos ko yung aking takbuhin. So hindi po ang pinag-uusapan na una ka na nakarating sa finish line, kundi natapos mo yung takbuhin na yon na binigay ng Diyos. Kaya kung mapagtatagumpayan ng isang believer ni Christ, ang tukso na sumuko na lang sa problema, ang bumitaw kay Kristo, ang lumayo na sa Panginoon at bumalik sa maling pananampalatayang nakagisnan niya mula ng bata pa siya, siya po ay gagawaran ng gantimpala ng Panginoon ng crown of life sa araw na yun na dumating siya sa judgment seat of Christ. Okay? Kaya ang sabi, ang magtagumpay, sabi diyan, ang magtagumpay kapatid, ibig sabihin, ang hindi sumuko sa problema, ang hindi bumitaw kay Kristo, ang hindi lumayo sa Panginoon, at hindi bumalik sa maling panampalataya na kagisnan niya nung bata pa siya, ay gagawaran ng gantimpala ng crown of life. Amen. At ano pa kapatid, ang ikalawang korona na atin pong pwedeng ma-receive sa araw po ng judgment seat of Christ. Ang ikalawang korona po ay tinatawag sa English na incorruptible crown. Ito ay koronang hindi nasisira, hindi kumukupas, hindi nabubulok. Merong putong na ilalagay po sa ating ulunan ang Panginoong Diyos. At ito'y pinahayag ni Apostol Pablo. Kanina, si Apostol Santiago ang nag-reveal na merong crown of life na marireceive ang isang mananampalataya. At ikalawa naman, merong incorruptible crown naman, sabi ni Paul. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Basahin po natin ang unang Korinto 9:25 ng sabay-sabay. 1, 2, 3. O yan, nakita mo ninyo, nireveal yan ni Apostle Paul. Alam niya, pagdating ng judgment seat of Christ, haharap tayo kay Christ bilang mga mananampalataya. Meron siyang bibigyan na tinatawag incorruptible, koronang hindi nasisira, hindi nabubulok. At dito, ang koronang hindi nasisira ay tumutukoy sa gantimpala ng Panginoong Yesus na hindi nawawala. Anong ibig sabihin nito? Ang koronang yan ay hindi, o ang gantimpalang yan ay hindi temporary lang. Yan ay eternal. Hindi nawawala o nasisira kung iahambing mo sa korona rito sa mundo. At sino ang tatanggap ng gantimpalang ito? Mahalaga po yung context dito. Hindi basta-basta tayo mag-aalatsamba kung sino ang tatanggap ng tinatawag na incorruptible crown. Hindi lahat ng mga believers in Christ ay tatanggap ng gantimpala ng incorruptible crown. Hindi lahat sa atin na nandito ngayon
ay tatanggap. Kahit sa iba't ibang mga Christian churches, hindi lahat sila ay tatanggap. Sino lang ang pwedeng tumanggap ng koronang ito na tinatawag na incorruptible? Una, basahin natin yung una na kadilaw. 1, 2, 3. Yes, yan ang sinasabi niya sa 1 Corinthians 9:25. Ginamit ni Apostol Pablo ang larawan ng isang atleta na sinasabi niya ang bawat sumasali sa paligsahan ay nagpipigil sa lahat ng bagay. May self-discipline at may self-control. So, ang focus dito ay disiplina. Pagpipigil sa sarili at intentional na pamumuhay. So, yung tatanggap daw ng incorruptible crown, isang mananampalatayang nagpapairal ng self-denial. Ito kanyang buhay, self-denial. Kinokontrol ang evil desires ng kanyang makasalanang pagkatao. Kontrolado niya ang paggamit ng pagsiselfon niya. Hindi po siya nagsiselfon want to sawa. Dahil alam niyang hindi po pwede na mapabayaan niya ang personal prayer at ang personal Bible reading. Yan ang may tinatawag na self-discipline, self-denial. Yun po yung Kristiyanong tatanggap ng koronang hindi nasisira sa araw na yun. Pero pwede nakita natin, super spiritual naman itong si brother. Puro Bible ang hawak. Umawak ka naman ng cellphone mo. Hindi mo na ginagamit ng cellphone mo. Mamaya yan. Pero Bible reading muna ako. Amen? Uy, ano yan? Hindi ka na nagpe-Facebook? Mamaya yan. Magpe-pray muna ako. Hindi sinasabing masama ang gumamit ng cellphone. Lahat naman tayo gumagamit ng cellphone. Pero kung ang paggamit mo ng cellphone ay want to sawa, at wala ka ng prayer, wala ka ng Bible reading na personal sa sarili mo, kapatid, hindi ka nagpapairal ng self-denial. Hindi mo tinatanggihan ang gusto ng sarili mo. Hindi mo kinokontrol ang sarili mo. Wala kang self-control. At sino lang ba ang tatanggap ng incorruptible crown? Siya na nagpapairal ng self-discipline at self-control. Kung nandito ka ngayon, at kontrolado mo ang paggamit ng laptop mo, ng iPad, ng cellphone mo. Tandaan mo kapatid, kontrolado mo. Alam mo, pag ginamit mo ito, naka-1 oras na ako, stop na ako. Nagpe-Facebook ka, 1 hour na ako, stop na. Kunin ko yung Bible ko. Magbabasa ako ng Bible. Mag-memorize ako ng verse. Magpipray ako kay Lord. Papalo up ko yung kapatiran na inaalagaan ko. So, ibig sabihin, kaya nung minsan pag uwi mo, sinasabi sa iyo nung asawa mo, nanay mo, yung cellphone mo, iniwan mo Kanina may tawag pa ng tawag dyan. Tapos nakita kayo ng isang kapatiran, hindi ba ginagamit ang cellphone mo? Tawag ko na tawag, hindi ka man lang sumasagot. Paano? Disiplinado siya sa cellphone niya Hindi lagi niyang hawak ang cellphone niya. Ang lagi niyang hawak ay Bible. Lagi siya nagpipray. Iniisip natin, ano naman to, parang napaka-religious, pero yung bagay na yun, hindi nakakalimutan ng Diyos. Kasi pagpapairal ng self-discipline, pagpapairal ng self-control yun, na sinabi mismo ni Apostle Paul, tatanggap siya ng incorruptible crown. Kaya kung ginagawa mo yan, humanda ka. Dahil pag sumakabilang buhay ka, may inilaan ang Diyos sa iyo na koronang hindi nasisira. Pararangalan ka sa harapan ng maraming tao. Ngayon, kung nakita mo ang sarili mo naman, naku, napaka-addict ko talaga sa social media, sa cellphone. Di ma-realize mo ngayon, dapat pala pairalin ko yung self-discipline, yung self-control. Magagawa ko ba yun? Opo. 2 Timothy chapter 1, verse 7. God has not given us the spirit of fear, but of power.
Nilulunok ko na lang yung plema. And of love. Yan, nawala yung, nalunok ko siya. And of self-discipline. So binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng pag-control sa sarili. You have the Holy Spirit. You can control. You can control yourself. Sabi sa katabi mo, may Holy Spirit ka. You can control ang paggamit mo ng cellphone. You can control ang pagbubukas mo sa social media. Ay, thank you. Ang hirap nun pag ako'y nagkikendit, nangangaral. Nyam, nyam, nyam. Ang labas ko niyan. Okay, thank you. Ito po yung mga taong o Kristiyanong nabubuhay sa tinatawag na holiness. Hindi siya sumasang-ayon sa kalakaran ng mundo. Hindi sabihin ng holiness eh. Kasi ang holiness, ibig sabihin yan, hindi po wala kang nagagawang kasalanan. Hindi po yung hulugan ng holiness eh. Ang holiness po ay set apart o ibinukod ang sarili para sa Lord. Sa mga believers ni Christ, yung holiness, ina-apply nila, diba, pag araw ng linggo. Ang araw ng linggo ay para kay Lord. Ginagawa mo siyang sacred o sagrado. Kasi inilalaan mo yung araw na yun para kay Lord. Yung linggo na yun ay holy para sa'yo. Hindi ibig sabihin ng holy, walang nagagawang kasalanan, walang kasalanan ng araw na yun. Hindi po. Kasi siya po ay itinalaga mo na araw na hindi ka papayag na hindi sumamba sa Diyos sa araw ng linggo. Kahit anong aya sa iyo ng iba. Inaya ka mag-swimming na tapat na araw ng linggo. Inaya ka mag-bowling. Inaya ka maglaro kayo ng computer games. Inaya kang gumawa kayo ng project sa school. Tayo na, linggo, tamang-tama. Gawa tayo ng project sa school sa bahay namin. Hindi ka pumapayag. At sinasabi mo, hindi pwede, ang Sunday ko ay para kay Lord. Ito yung taong may self-control. Ito yung Kristiyanong may self-discipline. Natatanggap ng incorruptible crown sa harapan ng hukuman ni Kristo. So, ibig sabihin, kapatid, kinokontrol niya ang sarili niya. Sino ba naman ang aayaw dun? Sabihin sa'yo, swimming tayo, libre. Sa isang beach, sagot kita. Natapat araw ng linggo, pagsamba mo sa Panginoon. Inisip mo ngayon, inuna mo si Lord, anong pakinabang ko naman dun? Pumunta ako sa church. Sasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, di ka sumama, sayang. Pag church mo pa ng linggo, walang kwenta yan. Wala anong mapapala mo dyan. Akala lang nila ganun, pero may reward ka. Meron kang koronang matatanggap. Parangalan ka ng Panginoong Jesucristo. Dahil tinanggihan mo ang gusto ng sarili mo. Sino pa naman yung aayaw nun, di ba? Anong pangalan nito? Rain. Sino pa naman yung aayaw nun? Lilibre ka sa beach, di ba? Libre ka pa transportation. Bibigyan ka pa raw ng 5,000 pag sumama ka. Sino tatanggi doon? Di ba? Pero pag tinanggihan mo yon, iisipin ng ibang tao, sayang. Pero sabi mo naman, di, para kay Lord to eh. Uunahin ko si Lord. Sasamba ko sa Panginoon. Akala ng ibang tao, nagsayang ka ng panahon mo. Inuna mo pa si Lord. Pero sa araw na yun, nang tinatawag na judgment seat of Christ, tatawagin ang pangalan mo. At patatayuin ka sa harapan ng entablado, kaharap ang milyon-milyon mga Kristiyano na nabuhay pa noong panahon ni Abraham at hanggang sa panahon natin, at makikita nila na pinaparangalan ka ng Panginoon. Grabe ang palakpakan ng mga tao sa iyo kasi inonor yung iyong self-control at self-discipline. Amen po ba, kapatid? O kaya, example, may tinda ka dapat ngayon. Dahil nagtitinda ka, sino mga negosyante rito? Pero mas inuna mo muna si Lord Jesus. Kaya andito ka ngayon. Inisip mo, nalugi ako dahil linggo, kalakasan ng benta yan. Sinara ko muna, pumatin ako kay Lord. Sising-sisi ka, ba't inuna ko pa, butin pa ako sa church. Sana binuksan ko nilang, ang damay ko sanang kita ngayon. Pero may gantimpala kang naman mula sa Panginoon.
Ano yun? Incorruptible crown na ipuputong sa ulo mo pagdating ng paghuhukom ni Kristo. Amen? Anin mo yung pera, dumadaan lang sa kamay yan, pero yung gantimpala na incorruptible crown buhat sa Panginoon, parangal yun na hindi nasisira, hindi nawawala. Kikilalanin ka ng Panginoong Diyos at ng maraming mga nangauna pang mananampalataya sa atin. Kung estudyante ka at may project kang ginagawa para sa school, na tapat na linggo mo gagawin, isasantabi mo muna yung project sa school mo. Babalikan mo na lang after ng church. At pag gano'n ang ginawa mo, may nakalaan na korona na walang kasiraan para sa iyo, si Lord. O kaya naman, kahapon marami kang ginawa, sobrang pagod mo. Inisip mo, kahapon matutulog na lang ako buong linggo. Yung buong Sunday na yun, gugugulin ko na sa pagtulog kasi pagod na pagod ako sa trabaho. Yung iba, pagod na pagod sa kapapahinga. Kaya, sabi, hindi na ako pupunta ng church. Ngayon, noong natulog ka na, nang magising ka, maaga ka nagising ng Sunday kasi maaga ka natulog ng Sabado. Naalala mo, may pagsamba nga pala sa Panginoon ngayon. Nagdesisyon ka ngayon, hindi, babangon ako. Pupunta ako sa church. Kahit pagod ako. At nagulat ka na lang, lumakas ka. At pagdating mo rito sa gawain, iniisip mo, inaantok ka. Ba, hindi ka inaantok. Yung katabi mo lang ang inaantok. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo lang ang pikit ng mata at nakanganga. Pero ikaw gising. So ikaw ay tatanggap ng gantimpala ng korona na walang pagkasira sa araw na yun. Kasi bakit? Ikaw ay nag-apply. In-apply mo ang self-discipline at in-apply mo ang self-control. Sino pa ang tatanggap ng gantimpala ng incorruptible crown? Ayon po sa atin pong binasa sa unang Korinto 9, talatang 25, dapat makita ninyo may context yan. Verse 26, verse 27, nandyan po. Ang mga Kristiyano na visionary. Ano ibig sabihin Kristiyanong visionary? Kristiyanong may malinaw na direksyon sa kanilang paglakad kay Lord. Yan po ay tatanggap ng tinatawag na incorruptible crown. Unang Korinto 9:26. Anong sabi ni Pablo? Hindi ako tumatakbo na walang direksyon. O hindi ako tumatakbo na parang sumusuntok sa hangin. Pag sinabing sumusuntok sa hangin, walang direksyon, walang patutunguhan. Yung bang sinasabing bahala na? Parang miyembro ka ng bahala na gang. Ibig sabihin, yung Kristiyanong may vision, yung Kristiyanong may malinaw na tinatahak sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ay tatanggap ng incorruptible crown dahil may purpose siya. May objective siya sa kanyang buhay, Kristiyano. Hindi siya miyembro ng bahala na. Dahil kung bahala na, kahit anong mangyari sa Christian life niya, wala siyang inaasam. Kung cell leader ka, dapat meron kang purpose. Anong purpose mo? Magamit ka sa maraming buhay. Kung life coach leader ka, dapat may purpose ka. Magamit ka sa mga taong naghahanap ng direksyon sa buhay. Kung anong objective mo sa iyong Christian life? Gusto mong palitan yung mga worship leader dito? Someday, ako ang tatayo dyan. Di ba? Gusto mong palitan yung organist saka yung drummer? Dapat magkaroon ka ng objective. Kasi yung wala ka namang layunin sa Christian life mo, bahala na lang. Ano ba gusto mong marating? Ano ba gusto mong maabot bilang Kristiyano? Wala, bahala na. Hindi pwedeng bahala na. Wala kang incorruptible crown. Nakakita mo yung mga nagsasayaw dito, someday ako rin ay magiging mananayaw. Magkaroon ka ng objective sa iyong buhay mananampalataya.
Kaya nga dito, ang sabi ng Bible, kapatid, nagiging maingat ang Kristiyano sa pamumuhay niya bilang mananampalataya kasi tinitiyak na lahat ng gagawin niya ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Maayos po yung kanya pong tinatawag na pamumuhay. Matalino ang kanyang pamumuhay. Kaya sabi ng Bible, pag-aralan niyo kung paano kayo lumalakad bilang Kristiyano. Lumakad kayo na may katalinuhan. Huwag kayong maging mangmang. Unawain niyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Yan po. Yan po ang tatanggap ng tinatawag na incorruptible crown. Sino pa? Ang ikatlo po na tatanggap ng incorruptible crown ay ang mga Kristiyano na nagtatagumpay laban sa sarili nilang kahinaan. Sino may mga kahinaan po rito? Marami tayong kahinaan. Anong sabi ng verse 27 ng unang Korinto 9:27? Dinidisiplina ko ang aking katawan. Ibig sabihin yan, nilalabanan ko ang aking kahinaan. Kasi ang tunay na laban natin ay laban sa kagustuhan ng ating mga sariling laman. Kaya napakahalaga po kapatid na ating mapagtagumpayan ang ating mga kahinaan. Kasi ang incorruptible crown ay hindi para sa mga tamad na Kristiyano. Hindi para sa mga tamad na dumalo sa gawain ng Panginoon. Hindi para sa mga tamad na magpagamit. At hindi para sa mga hindi makapag-fasting and prayer. Akala natin minsan, pag nagkaroon tayo ng fasting and prayer, pagpapahirap yun ng church sa atin. Ayan, mag-aano sa naman ng Daniel fasting. Naku, papahirapan na naman namin ang aming mga sarili. Hindi po. Ang totoo niyan, kung tapat tayong gaganap po niyan, kasama po yan sa gantimpala. Kasi ang kainaan ng tao, pagkain. Di ba? Di ba, yan ang weakness ng tao eh. Food. Pagkain. Pag pagkain ang pag-uusapan, gising, di ba? Ang tao. At talagang mapapapunta mo yan sa isang pagtitipot pag may pagkain o may kainan. Kahinaan yan. Pero pagka nagkaroon tayo ng sama-samang fasting, pag sinabing fasting, pagliban sa pagkain, ilan lang ang pwedeng gumanap nun. The rest, kunyari gaganap, pero hindi. Lihim silang kakain. Akala nila kasi walang gantimpala ang Panginoon doon. Hindi po. Kasi kasama yan doon sa sinasabi na kung mapagtatagumpayan natin ang ating kahinaan, tatanggap tayo ng incorruptible crown. Kaya ang incorruptible crown ay para doon sa kayang mapagtagumpayan ang tukso. Una, mapagtagumpayan ang tukso ng pagkain. Lalo na po kung may fasting and prayer. Kasi palalakasin niya yung spirit mo eh. Palalakasin niya yung iyong pananampalataya. At ikalawa, misang ang ating kahinaan, madali tayong matisod. Ano yung matisod? Yung sinasabi sa inyo, ma-offend. Yung bang something na hindi mo nagustuhan, yung mukha ng tao sa'yo, yung ngiti ng tao, yung pananita ng tao sa'yo, hindi mo kaya may nakita kang, may napuna kang hindi maganda doon sa katabi mo, o sa isang worker, o sa isang pastor, may nasabing hindi maganda, offended ka na. Nagkaroon ka agad ng mali agad na pagtingin doon sa isang tao. Nasaktan ka, ibig sabihin, offended. Nasaktan ka. May nasabi sa iyo na offend ka kaagad. Pero kung napagtagumpayan mo siya, ibig sabihin na paglabanan mo na dapat matisod ka doon sa taong yun, hindi mo hinayaan magkaroon ka ng sama ng loob sa kanya, tatanggap ka ng incorruptible crown. Yun po ang tinasabi po rito. Kasi kahinaan din natin yan eh. Na hindi natin kayang mapaglabanan, yung po bang tayo pagiging maramdamin o sensitive. Di ba may mga taong ganun, sensitive. Sensitibo sila. Nasasaktan sila, lalo na, halimbawa sa preaching, akala pinipersonal ka. Di ba? May ganun. Ako ata ang pinapatamaan ni bishop, ni pastor, pag nangaral.
Pero kung yun ay mapagtatagumpayan mo, yung pagiging maramdamin mo, merong incorruptible crown. Magulat ka na lang, tatawagin ka na lang sa entablado. Tinatawagan natin ang mga sumusunod at nasama ang pangalan mo. Nabibigyan ng Panginoong Yesus ng incorruptible crown kasi ikaw, kapatid, ay nagtagumpay sa pagiging maramdamin. Amen? No-open naman ako dun sa biro ng isang brother sa akin. Hindi na muna ako aatin sa church. Kasi bakit? Na-offend siya eh. May sinabi na hindi niya nagustuhan. Pero kung sa dami ng mga sinasabi ng isang tao sa'yo, pinalalampas mo na lang, pumasok sa tenga rito, lumabas sa kabila, binabaliwala mo na lang yun, ibig sabihin na pagtagumpayan mo yung kahinaan mong yun, tatanggap ka ng korona na hindi nasisira. At ano pa, ito ang koronang hindi nasisira ay para doon sa mga napagtagumpayan ng emotional feelings na nararamdaman niya sa isang tao. Pero alam niyang hindi dapat. Hindi dapat siya magkaroon ng feelings sa taong iyon. Dahil una, may asawa na yun. Ikalawa, may boyfriend na yun. Ikatlo, hindi mananampalataya yun. Amen? Ikaapat, hindi nagmamahal sa Panginoon yun. So, may nararamdaman, parang nahuhulog na yung feelings niya, dilalabanan niya. Iniiyak niya sa Panginoon. At napagtagumpayan niya ang bagay na yun, na hindi natin alam. Wala tayong kaalam-alam sa struggle na naramdaman sa emosyon ng isang tao. Amen po ba? Alam ba natin kung ano ang struggle ng emosyon ng katabi natin? Hindi. Tanging siya at ang Diyos lang ang nakakaalam. Napagtagumpayan niya yun. Tatanggap siya ng korona na hindi nasisira sa araw na yun. Amen? Naalala ko si Pastora Annalyn. Sayang wala siya rito. Kung nandito siya, papapanato ko sa kanya yun. Si Pastora Annalyn kasi, di kinausap nga ni Pastora Isbel, kailangan natin ng magpapastor sa Bulacan. Kasi si Brother Roy, nagkakasakit. Minsan na-hold up pa yan. Di ba? No? Tapos hinimatay pa yan dahil sa pagod. Eh, siyempre, nagtatrabaho na, may pinapastoran pa. Eh, kinakailangan na merong sasalo ng gawain doon kasi papupuntay natin sa Manila si Brother Roy. Eh, di nung umuo naman hindi pa sa pastor, si Sister Annalyn. Kilala niyo yun, asawa ni Pastor Paul. Si Annalyn, umuo naman siya. Pero yung pala, may struggle pala siya. May nanliligaw sa kanya doon sa pinagtatrabahuhan niya kasi billing clerk siya. Ang sabi niya sa akin, Bishop, pugi po, matangkad. At saka talagang malakas ang appeal. Nilalapit-lapitan po ako parati. Binibigyan ako lagi ng food. At gusto akong ihatid, pero talagang tumatanggi po ako. Pero sa totoo lang po, nahulog na po ang puso ko sa kanya. Kaya lang nilalabanan ko, Pastor, kasi hindi dapat. Kung hindi niya nilabanan, malamang hindi niya pinili ang magpastor. Pinili niya ang makipagrelasyon sa hindi mananampalatayang yun. Wala sana napangasawa si Pastor Paul. Iba sana napangasawa niya. Di ba? Hindi sana si Annalyn. At hindi sana nagpastor si Annalyn. Kasi nilabanan niya. Kaya naalala ko nung ito ay piniprepare na sermon na ito. Nung nakaraang panglinggo. Naalala ko siya, sabi ko, mabibigla ka ako si Pastora Annalyn. Pag dumating si Christ at nagkaroon ng paggagawad ng award, isa sa pangalan niyang tatawagin para bigyan ng incorruptible crown ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nagawa niyang masukol yung kanya pong damdamin. Yung nagwawala niyang puso ay kanyang nasusukol
nakokonquer niya yung damdamin niya. Amen? Naalala ko yung isang kilalang ebanghilista na namatay na ngayon, isang babae. Si Catherine Kuhlman. Isang Amerikanang babae. Bago siya ginamit ng Diyos powerfully and mightily, ebanghilista na siya. Dalaga siya, magandang dalaga. Nakilala niya ang isang guwapo at poging evangelist na may pamilya na at may mga anak. Sabi niya doon sa testimony ng kanyang buhay, ay na-inlove siya doon sa evangelist na yun. At siya ay niligawan nung may asawang na yun ni evangelist. Sumama siya at nagtanan sila. Nagsama sila, pero yung ministry niya ay nawala. At naramdaman niya na ang Holy Spirit ay nag-grieve sa kanya. Tapos, umiiyak siya sa Panginoon. Sabi niya, sinabi sa kanya ni Lord, sino mas mahal mo? Yang kinasama mong yan na may asawa na iniwan tuloy ang family niya, sumama sa iyo? Sabi ganun sa kanya. O ako? Sabi niya, Lord, ikaw, mas mahal kita. Kung mahal mo ako, iwan mo yan. Alam niya po, sa kanyang buhay ay nagdesisyon siya. Pag uwi nung kanyang asawang ebanghilista, wala na siya, pati lahat ang gamit niya sa bahay. Iniiwan niya po yung pong kanyang kinasamang may asawa. At umiiyak siya sa Panginoon. Sabi niya, namatay na ang dating Catherine Kuhlman. Iba na ang kanyang buhay ngayon. At doon, kapatid, ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kaya ang nasabi niya, may nakalaan sa akin na incorruptible crown sapagkat napigilan ko ang aking damdamin na magmahal sa isang taong maling mahalin. Amen? Nakuha niyo, kapatid? At hindi lang si Annalyn at si Catherine Kuhlman din pala ay tatawagin. At maaaring mabibigla kami kasi ikaw pala ay tatawagin din. Sa araw na yun na igagawad ang incorruptible crown dahil nagmahal ka ng maling tao pero pinigilan mo ang iyong damdamin. Amen po ba? Amen? Yung iba naman, maaaring unbeliever yung iyong pong struggle. At nilalabanan mo ito, kaya lang hirap na hirap kang labanan. Pero dahil hindi po siya mananampalataya, nagdesisyon ka na makipaghiwalay sa Kanya. May mga ganyan po na mga relationship. Kaya yung tatanggap ng incorruptible crown ay yung mga mananampalatayang napagtagumpayan ng emotional struggle nila dito sa isang hindi pa mananampalataya. Kasi mahirap po mag-decide, lalo na kung hindi ka tiyak kung siya talaga ang soulmate na itinalaga ni Lord para sa iyo. At kailangan may confirmation yon. Alam niyo po, isa po sa mga magandang panuntunan, kung gusto ninyong malaman kung kalooban ng Diyos ang isang tao, papaalam niyo sa leader ninyo para sa confirmation. Halimbawa, may nanliligaw sa isang kapatid na babae. At ang nakita niya ay believer naman ni Lord. Worker din ni Lord. Pero hindi nangahulugan okay na yun. Kailangan may confirmation sa iyo si Lord. Talagang siya yung soulmate na binibigay sa iyo ni Lord. At kung na-confirm sa iyo na siya yung soulmate, dapat lumapit ka kay bishop o kay pastora o sa leader mo para humingi ka ng confirmation kung kalooban nga ba siya ng Panginoon sa iyong buhay. Kasi mahalaga po yun. Mahirap pong magkamali. Kasi po pwede po na malugi ka dahil hindi ka tatanggap ng incorruptible crown. Tandaan nyo, ang incorruptible crown ay para sa mga disiplinado.
Ang incorruptible crown ay para sa mga may pagpipigil sa sarili. At ang incorruptible crown ay para sa mga may malinaw na direksyon sa kanilang paglakad kay Lord. Kaya hindi sapat na tumakbo ka lang. Kailangan mong tumakbo ng may disiplina para magkamit ng gantimpala na koronang hindi nasisira at hindi nabubulok. Ito ang aking closing statement. Pakita natin. Ang koronang hindi nabubulok ay para sa mga Kristiyanong marunong magpigil, marunong magtiis, at nagpapatuloy hanggang dulo. Basahin nga po natin yung closing statement ko. Wala. Wala akong closing statement. Wala. Hindi napasama. Di agad. Oh, talagang pinapa. Okay, sige. Ang closing statement ko po ay ganito. Ang koronang hindi nabubulok ay para sa mga Kristiyanong marunong magpigil. Sino ang mga Kristiyanong marunong magpigil? Matindi yung kanyang pagpigil. Marunong magtiis at marunong magpatuloy hanggang dulo. Amen po ba, kapatid? At standby tayo. Next slide natin. Meron pa yan. Ayan. Standby for the continuation of our discussion. Meron pang natitirang 4 na corona pa tayong pag-uusapan. 2 pa lang na corona yan. Alam na ninyo kung para kanino ang 2 corona. Ingatan mo ang tinanggap mo sa Panginoon. Huwag mong hayaan manakaw yung crown na yun. Meron ka na nun. Nakita mo, nagpipigil ako sa sarili ko. Meron na ako nito. Kaya kailangan, ingatan mo yung bagay na yun na tinanggap mo sa Panginoon. Amen? Para walang makapagnakaw ng crown na yan. Napigilan mo ang damdamin mo. So, importanteng bagay yan. Balikan ko lang po yung isa na naiwan ko. Yung kay Pastor Paul. Paano sila nagkatuluyan ni Annalyn? Ako ang kumausap kay Paul. Sabi ko, Paul, ikaw nagpapastor ka. Mag-ingat ka sa pagpili. Alam ko marami ka nagugustuhang girls. Huwag ka na ako magkaila sa akin. Umamin naman, yes, pass. Pero meron akong isang irereto sa'yo. Sabi ko sa kanya, may irereto ako sa'yo. Ako mismo ang siyang maglalakad sa'yo kung ayaw sa'yo. Sino po yun? Ako, si Sister Annalyn. Si Pastora Annalyn kako. Para sa'yo yun. Talaga po, yun. Kaya nung niligawan niya si Annalyn, yun pala, isa rin pala yun sa tinatago ni Annalyn na nag-i-struggle siya. Meron siyang emotional struggle din kay Paul eh. Kaya pala mahilig siya mag-fasting noon sa